sa gitna ng muling pagsiklab ng Nipah virus sa West Bengal, India, binibigyang pansin ng mga eksperto ang papel ng mga paniki bilang pangunahing reservoir o pinagmumula ng virus na ito. Sa kabilang banda naman po ang Pilipinas, ang tahanan ng isa sa pinakamalaking paniki sa buong mundo. Pero hindi siya bat flu. Ang giant golden-crowned flying fox o tinatawag na Acerodon jubatus. Isang endemic sa species na kilala sa pambihirang laki at mahalagang kontribusyon nito sa kalikasan ng ating mga gubat na nagbigay din sa kahalagahan ng pag-unawa at pagprotekta sa mga matang ito ng wildlife. Alamin po natin ito dito sa ating ASPN, ating sagipin, Planeta Natin. Talagang kikilabutan ka kapag nakita mo ito sa gabi. Ang kanilang pakpak, umaabot ng mahigit 5 talampakan. Ito ang itinuturing na pinakamalaking paniki sa buong mundo. Ito ang golden-crowned flying fox o mas kilala bilang golden-capped fruit bat dahil sa malagintong balahibo sa kanilang ulo. Endemic o likas na umiiral sa Pilipinas ang megabat na ito. Makikita ito sa mga kagubatan mula Luzon at Mindanao, maliban lamang sa Batanes at Babuyan Islands. Ang paborito nilang pagkain? Prutas mula sa mga igos o fig trees. Frugivorous ang golden-capped fruit bat, na ang ibig sabihin ay prutas ang bumubuo sa kanilang dieta. Dahil nocturnal o sa gabi aktibo ang mga paniki, ito ang kanilang panahon para maghanap ng pagkain. Sa araw naman, nagpapahinga ang colony nila sa matataas na puno habang hinihintay ang pagdilim para muli na namang sama-samang maghanap ng pagkain. Nakakalungkot lamang dahil idineklarang endangered species o nanganganib ng mawala ang golden-crowned flying fox. Ayon sa International Union for Conservation of Nature and the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, noong 1986 hanggang 2016, bumaba ng mahigit 50% ang kanilang populasyon. Ang itinuturong dahilan, ang pangangaso o hunting. Ginagawa kasing bushmeat ang malalaking paniki. Dahil sa laki nila, mas madali silang tamaan ng mga hunter. Bukod dito, ang patuloy na deforestation o pagkakalbo ng kagubatan na kanilang tahanan. Sensitibo din sila. Kapag naistorbo ang kanilang pugad, iniiwan nila ang kanilang mga anak. Ilang NGO tulad ng Bat Conservation International ang nakikipagpartner sa Pilipinas para protektahan at magbigay edukasyon tungkol sa kahalagahan ng golden-capped fruit bat. Malaki ang naitutulong ng mga paniking ito sa forest regeneration. Kaya naman, paalala natin na dapat pangalagaan ang mga hayop na tulad nila.